O, yung mga akusasyon mga kababayan kay President Bongbong Marcos na sa pag-side niya sa pagkiling niya po sa Amerika with the issue sa West Philippine Sea po. Tinatawag siyang puppet, tuta ng Amerika. O, sinagot na po ng ating Pangulo. Ako hindi ako tuta. Hindi ako bata ng hindi ako bata ng Amerika o ng China. Yan po yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di bata ng US o China, Marcos. I work for the Philippines. Yan po ang leader na totoo. Tama. Kumbaga, kumiling tayo sa Amerika. Ang rason yan mga kababayan, kasi unang-una, katratado po natin ng tagal-tagal ng panahon, more than 50 years na nating katratado yung Amerika. So normal sa atin po na ang kiling talaga sa Amerika, pero hindi na ngaulugan na bata na tayo ng Amerika, ututa or puppet, nakipag-alyansa po tayo. At yan po ay legal. It is a treaty. Ang masama po mga kababayan, magpatuta tayo sa China tulad ng previous administration. Habang kinakamkam yung ating territory, binabastos tayo, binubuli tayo, winawalang hiya tayo, wala tayong ginagawa. Hindi man lang po tayo pumalag. Yun ang masama po. Tama? So ito yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pakikipag-usap niya doon sa Singapore kay Lithuanian Prime Minister Ingrida Simonite. O yan po, ang batang-batang Lithuanian Prime Minister, 49 years old pa sana to si Ingrida Simonite. So sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, she is not out to promote either of the United States or China's interest amid the maritime road dito po sa with Beijing, dito po sa West Philippine Sea. Importante niya kasi na we observe this rules-based international order, lalo itong kinakaarap nating problema with our neighbors. Parehas kasi po yung situation natin with Lithuania. Kung tayo may problema dito sa ating karatig bansa, yung China, because of our West Philippine Sea situation po, yung Lithuania po, may problema man sa neighbor niya, yung Russia. So sabi ng ating Pangulo, over 100 of years na niya that we have been in contact in informal trade that has been going on. It is not balanced. Still, it is not still not balanced. All we want really is the promotion of peace in the national interest. So I don't work for Beijing. I don't work for Washington. I don't work for Moscow. I work for Manila. I work for the Philippines, and that's what I need to promote. Presidente siya mga kababayan ng ating bansa. Siyempre, yung interes ng ating bayan, yung interes ng ating mga mamamayang Pilipino, yung pinopromote ng ating Pangulong Bongbong. Kumbaga, lumapit tayo sa Amerika. Matagal na nating kaibigan yung Amerika. Ang problema sa China po, kapitbahay natin at kapwa Asian, siya pang nagsasamantala sa atin. Asa pa yung mga Chinese, matapos nating itratong maganda, hindi man tayo nakikipag-away sa kanila. Isumubra po yung pagkaganid. Namihasa po sa ating kabaitan. Kaya naninindigan na po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. He has to defend the sovereignty ng ating bansa kasi pinapasok na po tayo rito. Gusto tayong lamunin ng China. Kaya sabi ng ating Pangulo, the only way that we can navigate through all of this is to find plant ourselves very clearly with international law and within the rules-based order, within the agreements that most nations are made with one another when it comes to the resolution of this kind of differences. Paliwanag ng ating napakatalinong presidente. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yan ang rasonan niya kung bakit yung mga bansa tulad ng Pilipinas nakikipag-alyado sa ibang mga bansa sa mundo.
para magkaroon niya ng mas malakas na boses in support ng batas at ng sovereignty na ipinaglalaban, and that we promote peace niya. That is what we are trying to promote, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Nakuha naman po, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung simpatya ng Prime Minister ng Lithuania. Kasi yung bansa nila, tulad natin, maliit ding bansa. Kaya sabi po ni Simonite, absolutely anya. I think that, small states matter. That will be my message anya tomorrow on the panel. But not only small states matter, international law matter, because this is a safety network for small states. Kaya ang galing po ng naging strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi laban natin po dito sa Pilipinas with China, David and Goliath po. Pero alam naman po ninyo sa kwento ng David and Goliath sa Bible, slingshot lang po. Ang nagpatimbuhan kay Goliath, nilastiko lang po ni David. O, di ba to na si Goliath? Hindi yan dapat, hindi yan po nadadala sa laki. Sabi ko nga sa inyo po, tingnan ninyo ang Israel, napakaliit na bansa, hindi po masindak ng kanyang mga neighbors. All the Muslim and Arab states, kalaban niya, plus America and China, kalaban pa yung Amerika. Kalaban pa yung China at Russia, ang kalaban po ng Israel. As far as Malaysia at yung Mindanao natin, kasi may mga Muslim sa Mindanao, lahat ng Muslim kalaban ng Israel. Israel is just the size of the Bicol region. Napakaliit na bansa, pero hindi po sila nagpapasindak kanino man. Kaya nga po, sabi ko nga, mga kababayan, dapat paturo tayo sa mga Hudyo paano nila kinakaya. Yun ang strong resolve po ng mga Hudyo. Survival po. Kaya nga sabi natin sa kwento, ang Israel po may tinatawag na Samson option. Ang ibig sabihin nun, mayroon sila pong weapon. Alam na ninyo kung anong weapon ang the ultimate weapon po. Nuclear. Hindi man nila ina-announce. Pero alam ng mga kalaban that Israel is a nuclear state. Basta niya kami may Samson option. Pag pumasok kayo rito, ubos tayo lahat. Isasama namin kayo sa libingan. Ganon ang resolve, mga kababayan ng mga Hudyo. Sige, pumasok kayo niya. Pag hindi kayo nasama sa libingan, iwan ko na lang. Ubos tayong lahat. Sisiguraduhin namin malilibing kayo rito. Ganon dapat din ang ating resolve. Tulad ng mga kababayan, nasa awitin nating lupang hinirang. Sa manlulupig, di tayo pasisiil. And yung paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ganon. Yan po yung sabi ng ating Pangulo. Philippines will do whatever it takes to protect its sovereignty. Yan po yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong. Dear moral ascendancy, we find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home. To the last square inch, to the last square millimeter. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. Ganon ang matigas na paninindigan ng ating Pangulong BBM. Ayos pa. Ayan man lang po ang short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.